Napansin niyo ba yung hearing kahapon? Ang lagi nilang sinasabi ay clarificatory ang gagawin nila pero parang naging mini trial court. Isang iskandalo na nag-expose na wala namang konkretong ebidensya itong mga congressman na ito. Oh, 'di ba? Ganun na nangyari kahapon eh. Nagpapatunay na ang impeachment ay pagbabago lamang para sa politika, hindi hustisya. Yan ang kanilang gusto dahil sila ay may mga balak, na sirain talaga ang reputasyon at moral ni VP Sara. Meron pa silang sinasabi na may pumasok na bilyones sa account ni VP Sara. Parang ganito rin yung nangyari sa kaso ni CJ Corona na ang mama, lumabas ang katotohanan na wala palang kaso, wala palang betrayal of public trust, wala palang pandarambong. Oh, ngayon ano nangyari? Itong mga durobo na 'to, talagang pinahiya nila si Tatay Digong. Si Tatay Digong, si VP Sara. Oh, si VP Sara ay nakatayo ng matatag ng dahil sa prosesong ito, mismo ang naglalahad ng kahinaan ng mga akusasyon. Oh, kahit anong gawin niyo mga ulupong kayo, mga bayaran kayo ng mga malaki kasi mga pangarap nila, eh, para magtuloy ang pagnanakaw nitong mga hinayupak na kongresista na ito, eh. Wala kayong probable cause. Nag-iimbestiga kayo pero ang ginawa niyo pinahiya niyo ang tao. Naglabas kayo ng salin. Pero yung sinabi ni Ombudsman na yung salin ng mga kongresista asa na. Pamumukha niyo sa mga taong bayan na nagnakaw at merong mga tinatagong yaman ang mga Duterte. Sandamakmak na katangahan nun pala kayo, eh. Mula 2020 o 2007, may negosyo na ho ang BP Sara. Kahit nung vice mayor pa lang siya, puno na ng negosyo ang itong mag-asawa na ito. Puro katangahan itong mga 'to. Tsaka sino ba si Mel Carpio, anak ho yan ni ng isang magaling na abogado rin. Oh, pamangkin ni Conchita Carpio. Tas paparatangan niyo ng, "Anak ka ng bugo itong mga tanga na 'to." Ay, pasensya na kayo nakakapagsalita tayo ng medyo slight, na hindi niyo magugustuhan na salita. Pero, ah, hindi naman tayo nagmumura, ayun lang. Pero kung pupuwede naman, kasi itong mga pusang gala na ito, pinamumukha sa taong bayan, na nagnakaw si VP Sara. Ang sabi nila rito, may mga pumasok daw batay sa ulat nung Abril 2026 ang statement asset ni Liabilities and Network o SALN ni Vice President Sara Duterte para sa taong 2024 ay nagpapakita ng network na 88.5 million. Gasino lang yan kung may negosyo ka. Ha? 'Di ba? Gasino lang yan. Ang daming nabanggit na negosyo ng mag-asawa. Tsaka kung paniniwalaan nyo tong mga dorobo dito, lilituhin lang ho kayo. Kita nyo naman, nililihis nila yung usapan dito kay Balulong. Pansin nyo, napasukan kaagad nila ng malaking iskandalo patungkol kay VP Sara eh. Pero meron ulat na pinapayagan pala ng House na makalipad itong si Balulong. 'Di ba? Hindi nga natin alam eh kasi may post si si Kong Miao na dahil sa kaguluhan diyan sa Kamara o dahil diyan sa hearing kuno o mini trial na sinasabi nila, nakalipad na raw ng bansa di umano itong si Balulong. Totoo yan. May post dyan si hanapin natin, napapakita natin sa iyo ha. Oh. Mahirap kasing mahirap kasing isang tao lang ang sinisiraan ninyo eh. 'Di ba? Paano yung mga baho ng amo nyo, yung mga baho nyo, 'di ba? Nakalabas na ng bansa si Romualdez. Ito papasok natin para magkalinawan tayo. Kaninong post ito? Kaninong post 'yan? Kaninong post 'yan? Ayan Hmm, lakihan natin
Nakalabas na ng bansa si Romualdez, di nyo nabantayan, puro kasi kayo impeachment. Kaya pala, may nagtatanong dito kay, kay Ombudsman, bakit daw pinayagan itong si Romualdez ng Kamara. Agoy, agoy, agoy. 'Di ba? Ang hirap kasi dito sa mga 'to, isang tao lang ang sinisira nila. Wala silang ibang sinira, kundi, ang magaling na magiging presidente ng bansa. Papakita ko sa inyo para ano daw ang masasabi, nito ni Ombudsman patungkol dito sa desisyon ba ng Kamara? Pasok. Wait, walang sounds. Wait lang, Natin na sounds. Yun. Uy, asa ka na? Bakit wala? Narinig niyo ba? Fix nga natin 'to. Tignan natin bakit walang sounds, tignan natin sa iba. Meron. Pero dito walang sounds, eh. Bakit, ano kaya nangyari? Wait lang. Baka minute na ata. Copy natin dito. May katanungan diyan, eh. Paano ko lang, ayusin lang natin para marinig nyo. Kasi gusto ko yung malinaw para sa kaalaman ng tao na hindi tayo gumagawa ng fake news. Sabihin nila, "Ay, fake news ka naman, Kuya Goods, eh." Paano tayo magpe-fake news, eh, talaga namang sinisiraan nila si VP Sara. 'Di ba? Ayun ang katotohanan. Remove muna natin 'yan. Sana ito na at magkaroon. Regarding kay Speaker, sir, anong masasabi natin sa statement ng gabi? Wait lang, lakihan natin, Anong masasabi niya dito kay dating Speaker? So regarding kay Speaker, sir, anong masasabi natin sa statement ng gabi? Okay, pero sir, pinayagan siya ng Kamara na makaalis ng bansa. Ano pong reaction niyo po doon? It is what it is, ha? Teka. So hindi na po natin haharangin yun, sir, since in-approve ng House of Representatives. Hindi mo payag, sinasabi ko sa immigration wag. Under investigation. So, Yung mga sa NDP sa thank you. Ayan ang mahirap. Dinaan-daan lang kayo sa hearing, tapos ang mangyayari, makakasibat din. Wag naman sana, Kung ito ay tawag dito, usap-usapan lang. Pero kasi si Kiko Barsaga, nag-post na rin, eh. Pero tuloy tayo doon sa paninira. Kayo ba, naniniwala ba kayo na si VP Sara ay nandambong sa Kabanang Bayan? Nilabas nila yung SALIN, nilabas nila yung AMLA, BIR, 'di ba? Meron dun, sabi, pumasok kay VP Sara yung flag transaction umabot ng 6.771 billion ang halaga. Talaga ba? So pwede niyong gawin 'yan kasi ginawa na rin niya kay Justice Carpio noon, eh. So sinira nila si Justice Carpio. Bakit? Bakit nila sinira? Yun ang malaking katanungan pa kung bakit nila sinira. Ito, malaking question, bakit nila sinisira si VP Sara? At dinamay pa nila yung asawa. 'Di ba? Kung paniniwalaan nyo yung mga binibigay na ebidensya, sino ba nag-prepare niyan? 'Di ba? Sila rin na nagbida-bidahan diyan, eh. Andiyan ito tawag dito, hindi ko mabanggit nung hayop na ito, eh. Si Au-Au. 'Di ba? Siya yung nagbida-bidahan diyan, eh. Bakit? May pangarap ang kaibigan niya na si Virus na maging presidente. Kuya Goods, totoo ba 'yan? Aba. Totoo 'yan. I-reveal natin dito. Baka mamaya magulat kayo, kaya sila naninira
dahil hindi nila kayang tibagin si VP Sara at yung manok nila ang gusto nilang ipasok. O, ipasok mo. Your reaction po sa naging hearing. Of course, you raised the smoking gun. Ano po yung masasabi right now? Well, I'm relieved na sa ngayon, sa wakas, no? After 10 years, ay kinumpirma nung AMLAC yung aking nilalabas sa taong bayan simula pa noong 2016. Yun lang, nalungkot lang ako na Kita nyo? Mula pa ng 2016, tinatarantado na nito si VP Sara. Ginagawa na ng kwento. Bakit? Hindi ito naka-line up o initsepera kasi ito ni Tatay Digong. Kaya ganun ang galit nitong aso na ito. Kita nyo, nagpa-aso-aso na naman dyan. So kung maniniwala kayo, doon siya sinasabi ng AMLA, sinasabi ng yung SALE ni VP Sara, halos puro gawa-gawa lang nito yan. Kaya wag niyong paniniwalaan. Isang ano lang yan eh, isang malaking paninira o pasabog nila sa taong bayan na paniniwalain nila na merong ganong mga bagay-bagay na ginawa ang mga Duterte. Meron pa sinasabi na na may nagbigay daw ng 181 million mula doon sa isang Chinese na Lord daw. Kita nyo, ang mga imbentaheng kwento, no? Puros alam mo yung pag-iimbento ng istorya kahit na ngayon tuwan-tuwa sila kasi nakasira na sila. Pero hindi nila alam hangga't sinisiraan nila si VP Sara, tuloy-tuloy ang pag-angat ni VP Sara. Kaya ito, isang isang malaking kalokohan. Circus sa Senado, circus sa Kamara, ginawang katatawanan. Pero ang the big issue rito para matabunan itong mga pandarambong na magpinsan. Tuloy mo para magkaalaman na tayo. hindi naniwala yung mga kababayan natin nung una ko itong inilabas. At pero ngayon, hindi rito na, no? At sana ay tuloy-tuloy na ito para matanggal na yung mabasag na yung pagpapanggap ng Duterte family na sila ay mga simple mga tao. Kayo ang nagpapanggap. Buti na lang may Duterte. Kung walang Duterte, tapos ang Pilipinas. Buti, andyan pa nga si VP Sara, pero ang dami nang nakawan. Tapos ipapamukha nyo si VP Sara at Duterte ang magnanakaw. No way. Hindi kayo walang maniniwala sa kwento nyo lang. Kwento nyo lang yan eh. Diba? Sino-sino magtatanggol sa pangalawang pangulo? Yung mga mainstream media nga eh. Dinidikdik si VP Sara eh. Buti na lang mayroong YouTube. Tsaka napakaganda talaga at sinusuportahan ng taong bayan ang YouTube. Kaya kung manunood kayo, sa YouTube lang kayo tumutok. Nandiyan lang si Kuya Goods. Bibigay sa iyo ng maganda at fair. Hindi kagaya dito sa mga inutil na ito. Hindi alam ang gagawin, kundi paninira. Lahat na lang buong taon. Ilang taon na lumipas, sa bibig niya na mismo nagsabi, 2016 niya pa tinatrabaho. Bakit? May mga pangarap mo eh. Pangarap niya mga yan, na yung manok niya ay maipasok niya. Regarding kay Speaker, sir. Maipasok nila. Pero hindi kayo magtatagumpay. Yan ang sinasabi ko nga sa inyo eh. Lahat ng mga paninira nyo kay VP Sara, babalik lahat yan sa inyo. Pagtatawanan kayo ng taong bayan. Grupo namin yung magdalo na nakilatis na namin yung mga prospective candidates. Sa ngayon, ang nais namin itulak sa pagka-presidente ay si Senator Risa Hontiveros. So nasa sa kanya yung kwalifikasyon at talagang tumitindi, lumalaban. Kumaga paglalabang ka ni Senator Risa. Yun nga ang comparison kay Mayor Lenny. Both of them are good public servants. Pero ang kaibahan nila, si Mayor Lenny, ipaglalaban mo eh. Pero si Senator Risa, ipaglalaban ka. Yun po yan. Malinaw. Kaya niya tinisiraan si VP Sara, talagang yung manok niya ang kanyang gustong paupuin. Kapag naupo ang manok niya at kayo ay naniwala sa mga laro nito, mga ungas na ito, sabihin ko sa iyo, magiging dilubyo ang bansa. Hindi lang nakaw dito, hindi nakaw doon.
Talagang ubos sa ubos. Dahil mga magnanakaw ito eh. Sabi ni Aling Ledesma eh. Di umano ba o umano Aling Ledesma? Di ba? Eh kasi nababalita ito na pinadadalahan ng 18 Marines ng mali-malitang pera. Oh, mabalik tayo doon sa circus sa kamera. Di ba? Pinamukhaan nila sa taong bayan na magnanakaw, si Bibi Sara, meron silang mga in-insert daw, merong mga in-insert doon, yung AMLAC, merong, hindi ko alam kung in-insert o gawang kwento talaga eh. O kasi pinitpit nila ng pinitpit, itong si Bibi Sara, kahit wala doon. Diba? Kaya napatanong yung isang mambabatas, o ilang mambabatas ay napatanong, kung wala ba dito yung inaakusahan, bakit pa natin ilalabas itong mga ebidensya na yan? Eh, tayo lang naman, clarificatory lang naman tayo. Eh, tama nga naman. Nagka-clarify lang naman sila, pero ang nangyari, nilabas nila sa taong bayan, kahit tagpi-tagping inventong kwento, oo, nakita nyo naman, sa bunganga ni Aso, doon niya sinabi na mula 2016 pa lang, talagang gumagawa na siya ng kwento. Kung tunay na clarificatory at walang ebidensya, natural na lumabas na political motivated ang impeachment. Dahil puro presentasyon lang ng testigo tulad ni Ramil Madriaga, ni Au, ang ginawa nila na walang kontraprueba. Mula sa kampo ni Bibi Sara. 'Di ba? Kung yung mga resource person lang nila ang nagkwento diyan at nagsabi at siniraan si Bibi Sara, ang hulugan na inaabuso ng kamera ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga tungkulin. 'Di ba? Ano ba ang sinabi sa House? Ang sinabi sa House ng Injustice Committee ni Justice Committee Garil Luisro, na clarificatory hearing lamang ang ginawa ng Kongreso. Talaga ba? Meron ho doon mga pandidiin. Hindi clarificatory yun. Antibay nyo rin, no? Madiin yung sinasabi na may pananagutan doon sa unang statement nyo. Ano ka ng bugi naman? Walang pananagutan. Diba? Ang hirap sa inyo, kahit wala kayong matibay na ebidensya at kayo ay hindi rin kayo makakapagsampa ng ng impeachment eh. Meron pang patawag next time. Para saan? Panibagong sira na naman. Diba? Naglabas sila napakaraming papel. Itong si Aso, anak ka ng tipak. Baka pag pinatonticate yan, peki yan, galing recto na naman. Wala silang hawak na preba eh. Hawak lang ito ni Aso eh. Ano ba naging papel ni Ombudsman? Wala. Umuwi na rin. Lumabas. Kung sinasabi nila na sufficient na sila, bakit ayaw nyo pa sa Senado? Puro lang kayo ngaw-ngaw dyan. Ang dami nyong naninira. Hindi, ito paliwanag lang naman. Kung sinasabi nila sufficient na, bakit ayaw nila isampa sa Senado? Tapos ang kaso. At wala na kayong problema. Hindi, masyado kayong problemado. Nasiraan si Bibi Sara. Dapat ba managot sa batas? Kung meron naman kasi hinahanap nyo probable cause. Tama? Kung may nakikita kayong probable cause, tapos ang problema nyo. Iano nyo sa plenary. Bumuo na kayo ng article of impeachment. Doon sasagutin ni Bibi Sara sa Senado. Kasi kayo, ang laban nyo, numbers gaming. Di ba? Numbers gaming kayo pero, sabi nga ni Senador Marcoleta, uusad ba yan? Ito yung ilang mababatas. Nagtanong na rin sila pasok natin. Ilan ng mga notice of disallowance mula sa COA at mga umano'y ebidensyang bit-bit ni dating Senador Antonio Trillanes, nakahanap pa rin ng kakampi si VP Sara sa ilang kongresista. Narito ang agenda report ni Janina Vela, live nag-uulat mula sa Batasang Pambansa. Janina? Corina,
Mga isyong legal ang lumutang sa nagpapatuloy na pagdinig ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kabilang ang due process at bank secrecy law. Ginigiit ng ilan sa kanila na dapat hindi inilabas ang mga financial transactions ng VP. Kinwestiyon ng ilang mambabatas ang naging proseso ng House Committee on Justice sa nagpapatuloy na impeachment hearings ni Vice President Sara Duterte. Kung magpipresenta tayo dito ng dokumento na hindi natin bibigyan ng oportunidad yung inaakusahan dito, then where is the procedural due process? Since the Tama. start of the presentation Tama ang sinabi ng isang congressman. 'Di ba? Ito nangangalap lang kayo ng probable cause. Oo. Hindi ang ginagawa nyo, hearing na talaga, trial na eh. 'Di ba? Naglabas kayo ng tangang aso diyan. Hawak-hawak yung mga ebidensya kuno na hindi mo alam na saan pinagpupulot. Hindi magaling kasi ito maggagawa ng ng istorya. Ito rin yung nagawa ng istorya na may bilyon si Tatay Digong nung naimbitahan to doon sa kamera ng Twadcom pa. Diba? Si Bakulaw, tingnan mo. Ito alam nyo to, kumari lang to nagiging fair. Pero, malaki ang galit nito kay BP Sara. Ayaw kasi magbayad ng utang, sabi ni BP Sara. Bayad muna sabi. Si BP Sara may sabi niyan, ayaw magbayad ng utang. Kaya dinadaan na lang sa ganyan. So malapit na ho ang 2028. Malapit na ang 2028. Matatapos din ang karera ng mga durobo dyan. Kaya kung si BP Sara ay kaya nilang sirain dyan sa kamera, hindi sa tunay na buhay. Tandaan nyo yan. Matakin nyo, sisiraan nyo, ganto-ganto. Ano, masasyak ang taong bayan? Sa in-expose nyo? Hindi ho. Lalo tumitibay ang paninindigan ng taong bayan na mga Duterte ang iboboto nila. Kasi bakit? Kayo nga tatahitahimik, may mali-maleta pala, sabi ni Aling Lourdes. Di ba? Kayo ang umuusig kay BP Sara pero mali-malitang usapin eh. What's behind that? English, Kuya Goods, of witnesses and evidence, we've been sending notices to the Vice President, to the respondent, and as a matter of fact, even after every resource person, we are calling the Vice President to check if she is present. No show pa rin ang Ang hirap, Ang hirap magtagpi-tagpi kung ano isasagot. Tuloy mo. VP mula nang magsimula ang mga pagdinig noong Marso. Pero bukod sa usapin ng due process, natalakay din Eto, tignan nyo buti na lang 2 beses, 3 beses na hindi umatin si BP Sara. Dahil kung umatin si BP Sara, tignan nyo kung ano yung mga ginawa nito mga dorobo na to. Diba? Kampi-kampihan sila Sila nag-file ng impeachment complaint. Sila pa yung kukuha ng probable cause kuno. Ito, trial lang nangyari dito. Mini trial to eh. Tingnan yung mga tanungan nila. Parang hindi naman, di ba? Ibang klase rin sila magtanong. ang bank secrecy law. I'm worried that the discussion might lead somewhere na pinagbabawal ng bank secrecy law. If that is the direction that the questions have been going and from the answers of the AMLAC, are we not, in effect, violating the bank secrecy law? Sa ilalim ng bank secrecy law, hindi maaaring basta imbestigahan o silipin ang mga bank account nang walang court order or consent ng depositor. Pero paglilinaw ni Committee Chair Jervil Luistro, Tignan nyo sa ilalim ng batas na yun. Parang yung batas binendalo nyo na naman. Sinabi dun, sa ilalim ng batas, hindi mo pwedeng isiwalat yan hanggat walang court order o walang permiso ng may-ari. Meron ba kayong court order dyan? Sumablay na naman sila rito. So, inote nyo itong paglalabas nila ng bank secrecy law, o SAL ni BP Sara, inote nyo yan para
Oo, ito yung magiging ground. Kung halimbawa matuloy yung impeachment trial, mabasura na kagad dyan sa Senado. Kasi lumabag na naman itong mga Dorobo doon sa rules. Subject matter of the subpoena issued by the Justice Committee are not bank records. Instead, it is AMLC report uncovered in suspicious transactions. Di report yan, ma'am. Nilabas nyo na. Naglabas na kayo, nilabas dyan na mayroong flag transaction na 6.771 billion. Anong report pinagsasabi nyo? Oo, tapos meron kayong merong nabalita diyan, lumabas diyan sa hearing niyo kuno na merong 3.772 billion ang halaga ng transaksyon na inuugnay kay BP Sara at merong 2.998 billion na inuugnay kay Attorney Manasseh Carpio. Yun ba ay pangkaklari pa ba 'yon? Parang inungkat nyo na lahat. Diba? Hindi yung pang-clarificatory. Walang nilabas nyo sa taong bayan na hindi naman dapat ayon sa batas. Dapat wag niyong papakilaman. Hindi, pinakilaman nyo eh. Diba? Yung statement asset na ni BP Sara ay binunyag nyo sa taong bayan na dapat hindi. Anak kayo ng bugi, Karodi, oh. Para kay Isipin nyo mabuti kung paano nila pasinungalingan na naman. Tanong yung isang congressman eh. Diba? Buti yung congressman na yun, merong concern pa rin. Kasi, explain lang natin. Kung kay BP Sara nga ay nakaya nilang gawin, yung panguhuda, pandudorobo, paano pa kaya doon sa mga ibang congressman na hindi kayang pumalag? Oo, panalo kayo nga sa Kamara. Paano sa susunod sa Senado? Ito, may pasok lang natin. Kasi, kung maniniwala kayo doon sa mga binigay at inhayag ng kanilang investigasyon kuno, ito ay patunay lang na talagang mahina ang pwersa nila. Wala silang kalaban-laban o kapalag-palag pagdating dito sa 2028. Katunayan nga mga kasama, si Ate Leni ay deklarado na hindi natatakbo. Kaya ngayon, itong mga ito ay naku po, kailangan siraan na. Kasi 'di ba, ito rin si Awawa nagsabi na kailangan pabagsakin natin si Sara Duterte ngayong 2026 dahil kundi yari na. 'Di ba? In interview siya, ganun din ang lumabas sa bunganga niya. Nagdeklara na ho si Ate Leni. Kaya ngayon, tain-tain na itong si Aso na ipasok sa linyada yung kanyang kaibigan na si Virus. Talaga ba? Wala nga. Sa survey pa lang si Virus, laglag na. Tuloy. Na raw nagsabi si Mayor Leni Robredo na hindi na siya tatakbong Pangulo. Pero running mate niya noong 2022 na si Senator Kiko Pangilinan, posibleng sinabi nito na posibleng humina ang oposisyon dahil sa desisyong yan ni Robredo. Narito ang frontline report. Yun ako nakadesisyon. Kamu wala din nag-ako pag-desisyon ko. Klaro na yan. Hindi na ako ma-retire. Noon pa man alam na raw ng mga taga-oposisyon na walang planong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028, Sinaga City Mayor Leni Robredo. Marami raw ang nagsasabing magbabago pa naman ang isip ni Robredo pero ayaw na raw niyang makipagtalo. Kailangan Tuloy. garo kaya pirang beses mo sabihin. Iba pa ng gad mga. Si mga gusto sa kuya, nag-aasa pang magriba ang isip ko. Hindi na ko makikidebate. Wilinguntan na sana. Sa panayam naman ng Wala na. Finish na. Kaya ngayon, nag-aasam-asam yung mga Dorobo. Akala nila, tatakbo pa si BP Sara. Si Leni. Tatakbo pa si Ate Leni. Wala silang makakuwang pantapat. Ngayon, talagang gumawa sila ng kwento, siraan na siraan. Kala ninyo, paninira nyo kay BP Sara, nangangahulugan, naaayaw ang taong bayan. Diyan kayo nagkakamali. Sinabayan nyo pa ng problema doon sa ICC. Weather lang yan. If the weather comes in the time and in the right time, tapos ang kaso.
Ganun lang yun. BP Sara, naantay namin ang pag-upo mo. At dito sa mga dorobo na to, isa-isahin mo itong mga hinayupak na ito. 'Di ba? Hindi ka tinigilan eh. 'Di ba? Hindi ka tinigilan mula umpisa hanggang huli. Kaya kung umabot kayo sa video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe at pindutin mo na ang notification bell. At syempre, shoutout segment tayo. Yan ang wag natin kalilimutan. Ito mag-shoutout sa inyo. Ha? Mula kay Nemisha Ladera. Yan, shoutout po sa iyo, madam. Jose Lu Terto. Yan, shoutout po. My everything. Yan, shoutout po. Lagi siyang nanonood sa atin. Oliver Donasco. Yan, shoutout po. Lelit Evangelista. Shoutout po. Negrise. Shoutout po. Johanna Miranda. Yan, shoutout po. Hilda Flores. Shoutout po. Lalabs Bam. Shoutout po. Babes Tour Kesa Videos. Yan, shoutout po. Alex Demepas. Yan, shoutout po. Imelda Bangoy. Shoutout po. Cynthia Alice Smithy. Ayan, shoutout po. Hindi ko mabasa. Maliit. Telerosu. Yan, shoutout po. Lydia Paras. Shoutout po. Rosemary Alboleras. Shoutout po. Eileen Avarintos. Shoutout po sa inyo. Albert Banal. Shoutout po. Kay Ma'am Maris Villar. Shoutout po. Enrico de Dios. Yan, shoutout po. Venus Abidin. Shoutout po sa inyo. Marciana de la Cruz. Shoutout po. Nelly R. Cafe. Shoutout po. Fe Baguio. Shoutout po sa inyo. Alexander Smith. Shoutout po. James Baribari. Shoutout po. Gerald Doavilla. Yan, shoutout po. Teresita Tailo. Shoutout po sa inyo. Happy Time. Shoutout po. Kay Ma'am Rosana Sanchez. Shoutout po. Kay Ma'am Veronica Peralta. Shoutout po. Lynn Yap. Shoutout po sa inyo. Merge Badsky. Shoutout po sa inyo. Felicito Poyabyab. Shoutout po sa inyo. At kung umabot ka, syempre sa ating video, yan. Oo, yung ating paglalambing lagi, like, share nyo. Ayun. Doon tayo magtatapos. At sabi ko nga sa inyo, huwag kayong maniniwala basta-basta. Paninira nila yan eh. Pangangatawanan nila yan. Pero sabi ko sa inyo, ang atin, nilalaban natin si BP Sara. Yung mga paninira nila yan, huwag kayong basta-basta magpapa-apekto. Baka mamaya nagnakaw pala si BP Sara, walang ganun. Ito nyo, bunganga pa lang ni Aso, 2016 pa lang. Tinatrabaho niya na ang mga Duterte. Paano? Ano sa kanila mga Duterte? Wala naman kasing ipantatapat. Si Ate Lenny nga, umiwas na eh. Ngayon, sino ipatatapat nila ngayon? Wala. Masisiraan sila ng tuktok. Kaya gusto nila ma-disqualify si BP Sara. Pero tandaan nyo naman, ito lang itong paniniwalaan mong katarantaduhan nilang eksena na pinagyayabang nila na merong ganun na nangyari, bilyones ang pumasok, yung sala ni BP Sara ganto-ganto ganere, isang malaking panlilang yan sa taong bayan. Walang ganun. Kaya nilang gumawa ng kwento, ginagawa nila ng kwento para saan? Masira ang pangalan. Kaya hanggang sa muli, bye-bye!